Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Ito naman ngayon ang pag-usapan natin. Hindi na rin ho nakatiis si Jay Tariela, 'di ba? Kasi usually nagko-comment lang naman po si PCG Spox Tariela. Pag ang usapin po ay tungkol ho sa dagat sa West Philippine Sea. Kaya lang, ang kapansin-pansin nga rito, sabi ni Tariela ha, they never had any comments when the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard were subjected to inhumane and barbaric harassment while carrying out a medical evacuation in Ayungin Shoal. Sabi niya. So, itong mga to, wala man lamang silang pananalitang inilabas. No? Ang ating Coast Guard, ang ating AFP ay naharap sa barbaric na harassment habang sila ay nagsasagawa ng medical evacuation sa Ayungin Shoal. Sabi niya, however, the mansion of the fugitive Pastor Kibuloy was surrounded by PNP. They had lengthy statements, even criticized the police efforts to arrest him. Diba? Di ba si Sara, meron din siyang statement na inilabas. Si Duterte, meron ding sariling statement na nilabas. Puro sila pairali kay Sara yung makatao, bla bla bla. Kay Duterte naman kinokondena niya kasi overkill. Hindi naman obviously kung ito po ay mind conditioning, paniniwala niya na ang mga Pilipino sa kanya lang nakikinig, 'di ba? That's a mind conditioning. Pero kung walang nakikinig sa kanya, obviously either nagsisinungaling siya sa tunay na nangyari ay hindi niya po alam kung ano ang nangyari talaga dun sa araw na raid, sa araw ng raid na ginawa. 'Di ba? Na winater cannon, ginawang nag-feeling Chinese Coast Guard etong mga kampo ni Kibuloy. At ang tingin nila sa mga staff natin, sa mga kapulisan ay mga Filipino Coast Guard. Winater cannon nila. May pinalo pa ng tubo, 'di ba? Wala man lang reaksyon. Pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea, etong mag-ama, pero pagdating dito kay Kibuloy, napakabilis at napakahaba pa ng mga pinagsasabi nila. Sabi, I find such reaction paradoxical and it makes one question where their loyalty and interest really lie. Diba? Talaga naman magtatanong ka, nasaan ang ano nila? Nasaan ang kanilang katapatan sa ating bayan? Na itong ating state forces naharap na ron sa matinding harassment ng Chinese Coast Guard habang sila ay nagsasagawa ng medical evacuation sa Ayungin Shoal. Bakit pagdating rito kay Kibuloy na naman, 'di ba? Meron silang ganyang napakahabang mensahe, reaction. Ano ba? Si Kibuloy ba nagdidemand ng ganyan? Tatanong ko lang. Nagdidemand ba si Kibuloy ng ganun? Bakit feeling ng mga taong ito, nitong magamang to, kailangan nila that it is a must for them to issue such statements. Right? Hmm. Kaya mabuti pa si Tariela kaysa sa mga to eh. Hmm. Sabi dati ni VP Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Tama? She was the one who said that during the campaign period. Mahalin natin ang Pilipinas. Tapos ngayon, ang gobyerno, meron naman pong slogan na piliin mo ang Pilipinas. Pero sa kanila, mag-ama, ang pinipili nila, dalawa lang, si Kibuloy at saka ang China. And to the point na konsintihin yung mga gawang mali, 'di ba? Huwag lang masira sa kanilang mga kaibigan. Kaya tuloy ang tanong, yung bang property ni Kibuloy na yon, hindi kaya ito partly kay Duterte o hindi kaya siya talaga may-ari? 'Di ba? Para mag-react ng nagbabanta ng magkakaso. Tapos hindi kinokondena ang China sa ginagawa nila. Kayo, ano ho sa tingin niyo? 'Di ba tama naman si Tariela eh. Tama si Tariela na questionin ang kanilang pagiging makabayan.
Na pinipili ba talaga ba nung binili ni Sarah na piliin mo ano, mahalin mo Pilipinas, pero ang tanong kaya ba niyang piliin o pinipili ba niya ang Pilipinas o ang China? Hmm. Alright, so lipat naman tayo ng topic.